Hello. Hello po. Hi, good morning. Hi, good morning. Good morning. What's your name? My name is Jane po. Ano po ang pangalan? My name is Jane po. Jane. Yes po. Yung kanina Jean, ikaw naman Jane. Suki ka po yata sa So, Jane ngayon. so kaya ako ng mga Jane ngayon. Iniiwasan ko yung mga Jane. Yan si Jane. Naku, Jane. Yung lagi dumadalaw sa boot. Iwasan ko yan si Jane ha. Ilan taon ka na Jane? 25 po. And you are calling from where? Taytay Rizal po. Rizal. Okay. Anong ginagawa sa buhay ni Jane? VA po ako. VA. Is there any way you can speak louder? Sorry. Yes, VA po ako. VA, okay. Jane, 25, ay VA from Rizal. May asawa ka na? May live-in partner po. Okay. Ilan taon na kayo magka-live-in? 8 years. Turning 8 years po this April. Okay. Ilang taon kayo naging magjowa bago nag-live-in? I'm sorry. 17 po. Turning 18. Parang 2 months na lang. Wait lang. Hindi, ilang taon kayo naging magjowa bago nag-live-in? Actually, hindi pa kami. Like, getting to know pa lang kami. Nag-live-in na kami. Ha? Bakit? Kasi may personal problem din po ako noon. Pinapalayas na po kasi ako ng lola ko that No, time. oh my God. So, kumbaga, wala he was your saving grace. Should be. Yeah. Kasi, Hindi, kumbaga, kasi kumbaga you were a victim of your circumstances. Okay. pinapabalik na po kasi ako sa province noon. So, I insisted po kasi walang opportunity sa province. So, I insisted po na dito na lang magstay. Kasi wala rin naman magpapaaral sa akin doon. Okay. So, nag-live-in ka. Anyways, that was 8 years ago. Mahal mo naman Yes. na. Opo. Cute na. Opo! High pitch ha? Okay. Sige. O tapos? Actually, I'm asking for advice po for micro cheating. I don't know if valid ba siya, but sobra kasi talaga ako naapektuhan. Okay. Your partner for 8 years is doing that. Is that the case? Yes. Micro-cheating. Alright. Sige. Actually, na-forgot ko na to kasi parang alam mo yung parang yung nervous system natin pag like sure na sa isang tao, nakakalimutan na natin yung past mistake nila. But yung history namin before, na ngayon ko lang naalala na pinagtugpa-tugma ko lahat, may 2018 pa lang, may micro-cheating na talaga siya. Ano yun? Tell me about the micro-cheating. Ano ba yan? Noong 2018 kasi, meron siyang best friend. Parang nasa first few months pa lang namin to as a live-in couple. And then, ako, that exact day, nag-offer kasi yung manager namin na mag-OT ako or mag-straight ako from work para bukas, rest day niya. So, rest day ko rin. Para more time to each other. So, sige, pumayag ako. Okay, parang ano yan, di ba? Offsetting. Yes, parang offer naman nila na mag-OT para mawalan ako ng shift by tomorrow. Okay, So, sabay kami mag-rest day. Tapos that day, may pasok din naman siya na wala lang siya mag-out. So, siguro na-bored siya. Okay, nag-aya siya ng best friend niya ng alas 7, nag-aya siya sina daw sila, alas 10, ganun. Tapos kumain sila sa labas. Hindi naman daw sila. Wait lang, anong ginawa? Nagsine? Nag-aya siya mag-sine, pero hindi daw natuloy kasi sarado na rin naman na daw. Niyaya niya yung best friend niya, babae? Yes, babae. Magsine? Yes po. Hindi micro-cheating yun. That's almost cheating.
I was blinded that time kasi parang first pa lang naman kasi namin, first few months pa lang ng living together. So Hindi, parang that's very insensitive ah. Hindi tama yun. I know. Ano sabi niya sa'yo paano mo nalaman yun? Nalaman ko kasi sa Messenger, nabasa ko mismo. So hindi sila natuloy? Natuloy lang yung pagkain nila sa fast food. Yung babae, Yun lang alam daw. na may jowa at may kalibin yung lalaki. Yes. Isa rin malandi yan. I mean, why you wouldn't go out? I'm sorry, but anyways, sige na. Bakit daw hindi sila natuloy? Kasi sarado na daw. Kasi matagal na rin kasi ito 2018. So, medyo nawala na sa isip ko to. Ngayon ko nga lang talaga siya naalala nung ginawa niya ulit yung microchipping sa akin. Kaya parang parang nabuhayan ako ulit na Ano naman ulit yung yung latest na ginawa niya? Okay. So, December, birthday ng anak namin. By the way, may 5-year-old child na kami. Okay. Tapos Babae, lalaki? Babae po. Okay. Cute little girl. All right. So, nag-spend po kami ng 3 days together sa La Union. Okay. And then, kasama yung anak during- nyo? ano po? Kasama yung anak nyo? Yes po. Birthday ng anak ko, sorry. Birthday ng anak ko. Okay. Yung reason ng pag-travel namin. Okay. So, nag-night swimming kami, nakabikini ako. Okay, may swimming lang kami 3. Tapos, may girls na dumating. Tapos, ako kasi, alam ko sa kanya, observant siya. But I know the difference of observant and staring. So, when I caught him staring at this girl, I was really offended. Kasi, why would you stare at someone? I'm on a bikini too. Like, I'm sexy too. Like, I'm pretty too. So, so why stare at other girls? Right? So, parang hindi ko naman siya inano, parang binigdil dahil exactly, Hindi, yun ng, binigdil mo yun. Hindi ko binigdil. May linya kang, I'm wearing a bikini too. I'm sexy too. Hindi mo binigdil? May defense ka? Charotera. Okay. I mean that day, hindi ko na siya binigdil. Hindi ko na siya in-open up, kumbaga. Hindi mo in-open up, yun. Pero binigdil mo yun. Okay, tapos. Okay. You're right. Okay. Yeah, hindi ko siya in-open up dahil saktong birthday ng anak ko. So, parang ayoko naman mabuhin yung mood namin, right? We're having fun, we're swimming, Okay. we're living the best of our lives. And then, nung pagka-uwi namin, it was like after Christmas ko na siya in-open up talaga na Okay. I was really offended for what you did. But it's not like, na-away talaga. But, away yun. Ito naman. Promise, I was calm. Because I know the difference of... No. That's not my point. My point is, sabi mo, nung inopen mo siya, hindi naman para mag-away, kaya tama. Yes, parang in-open up ko lang na I was offended. No, mag-aaway talaga kayo nun. Because you're going to put the guy into defensive mode. Hindi mo pwede sabihin na, sasabihin ko lang sa'yo to ha, you don't have to do anything ha. That doesn't work that way. Sige, tuloy mo. In-open mo sa kanya, tapos? Yes, in-open up ko. Tapos sabi niya, wala lang daw yun. Sinabi mo sa kanya yung sinabi mo sa akin. I was wearing a bikini too. I'm sexy too. No, I didn't say that. Parang pabiro ko lang sa sinabi na, uy, nakita kita. Alam ko yung difference ng tumitig sa nakatingin. Alam ko tumitig ka. Sabi niya, sus, wala lang yun. Tapos, ito, kinabukasan. My God, nahuli ko siya. Morning. Kaya pala naka-headset siya. Yung headset ko, which is very unusual. Hindi naman siya nag-headset. Akin lang yun. Like, personal use ko yun. Hindi talaga siya nag-headset. And then, dun ko na parang tunog na talaga ako. Parang may goosebumps sa akin na there's something going on with this guy sa cellphone niya. Tapos yun, nahuli ko sa phone ko yung history ng Google Chrome niya. Nanonood siya ng adult site. And then, nung kinonfront ko siya, sabi ko, anong ginagawa mo? Sabi niya, wala lang, nanonood lang daw siya. Tinanong ko siya, anong pinapanood mo? Wala daw. Like, mga videos lang daw.
nakita ko, may evidence na ako. Which is may history na kami nito na ayoko ng gano'n. Ayoko nang nanonood siya ng adult site. Because, I mean like, we do it every day. So, like, Every what's the day? point? Every, I mean, not naman every day, but, you know. ang strong nyo ha. Roar! Ha? Sabi ni Nika, I'm sorry. sabi na nag-comment, matindi. Oo, matindi. Every day. Pero like, lagi ko naman siya pinagbibigyan. So, what's the point of him watching this adult site? So, ayun, nung kinonfront ko siya, Sabi ni Ken, sana all. sorry, high pitch ako, nababasa ko yung comments niyo. Wag kang magbasa, wag kang magbasa ng comment. You have to focus on me. I-shut down mo yung pinapanood mo ngayon. Okay, sige. Mag-focus ka sa akin. I don't like that. O tapos, Okay, sorry. So yun, parang doon na talaga kami nag-start kasi doon ko lang na-realize actually na binigdil ko pala yun. Na doon ko na-realize na parang twice ka nang naka-offend sa akin in this relationship. And I don't like that. Tapos, ayun, doon talaga nag-start yung away namin. And then, pinatawad ko naman siya. Okay, sige. But, eto, recently lang din, mga February, first week ng February, nahuli ko yung yung Facebook likes niya. As in like, ang dami, sunod-sunod, na nag-heart siya sa isang babae lang na dancer yata sa TikTok. Pero, it's a girl na, alam mo, maiinggit ka because she's sexy as well. She's makinis, ganyan. And ako, knowing na I was very insecure in my body, tapos makakita ako ng ganun na nag-heart siya sa ibang girl na sumasayaw na like, araw-araw. And nung nalaman ko yun, hindi, parang ginaslight niya ang sarili ko na hindi to totoo. Pero parang nag-sink in lang talaga sa akin na siguro hindi na talaga siya attracted sa akin. Kasi ang tagal na rin namin 8 years. Hindi ko alam kung may nagbago sa paningin niya sa akin. Tapos, ang masakit pa is, nagkakaayos na kami, na pinapa-unheart ko na lang sa kanya yung mga likes niya, yung mga heart niya doon, is, nung time na nagmamakaawa siya sa akin way back in December na patawarin ko siya, is, same day lang din, like same time na nag-heart siya doon sa iba. And then, pinaamin ko siya kung bakit niya ginagawa yun. Because I need answers. And then, yun nga, sabi niya na, na-attract pa din siya sa ibang girls. Which is, masakit for me. Kasi, I am the breadwinner of this family. I am the leader of this family. The least you could do is to be man. ano to be? To be a man. Na Wait. Ano context nun to be a man? Sorry na. Maging lalaki ka, Ano maging faithful ka. Yung kala ko to be a man. Mami, maging punong kahoy siya. I want you to be a tree. Hindi ko na-gets. Sorry. The least thing that you can do is to be a man, to be faithful. Ano pinalaman? Wait lang. Ano pinalaman sa topic natin? Parang lumayo na. Ano kasi, kaya parang hindi ko naisip na magagawa niya sa akin yun dahil ako yung breadwinner ng family namin. Ako yung What? man. Ako yung breadwinner ng family namin. No. Those two are alien to each other. Those two are alien to each other. So, alimbawa, ibig sabihin nito, Jane, kung sakaling siya na yung breadwinner, pwede na siya magloko? Pwede na papayagan mo ba? Hindi, yun nga yung tanong Exactly ko sa my kanya. point. So, you don't equate the two parts. No? Huwag mong pagdugtong yung dalawang yon. I understand. Medyo hambog yung dating mo doon. I get the point, pero hindi dapat magkaduktong yung dalawang yon. It shouldn't be. Ano bang gusto mong tanong sa akin?
Um, gusto ko malaman yung, sa micro-cheating na part and then dun sa, pagiging attractive niya sa other girls. Kasi it's a pattern na, every year. Yun nga yung history namin noong 2018, noong 2019 nag-delete din siya ng convo. Noong 2020 nakita ko rin ang dami niyang hearts sa mga sumakasayaw naman sa TikTok. Okay, ganito. Nagiging pattern na siya. Ganito ha. Okay. This is a very contentious topic, because I'm sure a lot of girls watching us tonight may have the same attitude as you are. Now, they might have the same bawal like what you have, no? And that's completely fine, no? But let me take on from a different angle. Okay lang? Sure po. Okay. Ganito, You try to connect yung mga past na issue mo sa kanya to justify a new one. Halimbawa, yung issue mo sa kanya nung 8 years ago. I'm sure mali siya doon kung tama yung kwento mo. Pero hindi mo dapat i-equate yan doon sa kung ano meron ngayon. Plus the fact that ina-assume mo na tama yung nararamdaman mo na I know you're looking at them. How do you know? I mean, for crying out loud, he is just committed. He is not blind. Nakita niya, okay, so ngayon, bakit? Dinilaan ba niya yung babae sa pool? No po. Oh, ano issue mo doon? I mean, mas gusto mo ba na lalaki nagpapanggap na, may tao ba ditong iba? I don't see them ganon. Paplastiking ka? I mean, you're looking for a robot. Wala ka sa lugar sa part na yon. You pretend na hindi ko binigdeal yon. Pero what? Binigdeal mo yon. I have a question to you. Para masettle natin to. You don't want him to be looking at girls na naka two-piece. Maybe girls as maybe as sexy as you are, or maybe sexier than you are. Tama? It makes you feel bad to say the least. Tama, mali? Yes. Okay. Ikaw ba nagpo-post ng picture mo sexy ka online? No. Hindi ka nagpo-post? No. Wala kang picture online na nakatupis ka? Nakalabas cleavage mo? Sigurado ka? Sigurado Hindi sa yung... Sigurado ka? Hindi sa yung... Tinatanong, sigurado ka? Meron ako isa po, 2023, birthday din ng family member So ikaw niya. pwede? Kasi i-apply mo sa sarili mo yon. Kasi kung ayaw mo ng babae sa paligid ng jowa mo na sexy, dapat ikaw din, hindi ka sexy sa social media para fair tayo. Kasi pinapakita mo na sa ibang lalaki. Maging fair ka sa part na yon. So you can claim na wag ka tumingin sexy kasi ako nga hindi di ba? Oh, labas yung mga bad trip sa akin. Okay yan. Nung sinabi niya po kasi yun, nag-admit naman po siya na na-attracta din po siya sa ibang girl. May mali ba doon? Gusto mo bang plastikin ka niya? I mean, baka iba yung na-attract sa gusto niyang may gawin siya. I'm not lawyering your jowa. It's just that, look, ganito to be in a relationship is to explore the mind of your partner. I mean, if you ask your partner, do you find this girl attractive? Do you want him to lie to you and tell you, pangit yan, kahit maganda? Well, yun na nga eh. Pag may sinasabi ako sa kanyang girl, sinasabi niya na ayoko ng ganyan. Ayoko makita yun. Parang denial siya kapag na Exactly. See, ayan na. Tayo, di ba? See? Mag-deny siya na ayaw niya, may issue ka. Magsabi siya na a-attract siya, may issue ka. Ano saan lulugar, jowa mo? Hindi naman sa ganun. Ang ayaw ko lang. Hindi, tinatanong kita. Tinatanong kita. Sabi niya ayaw niya ng ganon. May issue ka ngayon. Pag sinabi niya na a-attract siya, may issue ka. Anong gusto mong sagot sa'yo? Ang gusto ko lang naman yung umiwas siya sa tukso. Kung may napansin siya na may magandang babae, may sexing babae,
You can look the other way around. Ang daming pwedeng tingnan. Nasa Diba? pool. Para Wait maiwasan lang. niyo naman yung Na, tukso. wait. Na. Look, ganito. Kung may kasalanan siya sa'yo, like, yung nag-aya ng kaibigang babae na magsini, kasalanan niya yun. Hindi ko siya pagkatanggol doon. Nasa pool kayo, public pool, di naman sa inyo, may dumating na babae nakatupis ka. Look away? Yung totoo. Malulunod ako nun. Sige, patulan natin yan. Okay? Now, tingnan natin kung may magkakapunto tayo. Have a dialogue with me. Ready? Okay, Okay. sure. Bakit di mo nalang sinabi sa kanya nung time na yon? Dahil birthday nga po ng anak ko, ayoko masira yung mood Hindi yun ang namin. point ko eh. Hindi mo naman kailangan makipag-away. Kasi you don't, my point is, you can have what you want, but you don't have to be combative. You wanna control your boyfriend physically. Do you realize what you're asking? You are in a pool, may public pool, may dumating na nakatupis. Nakatupis ka rin, tinignan ng jowa mo, you assume na gusto niya yon. And you want him to look away. Okay, sige. Bakit hindi mo siya kinumpronta nung araw na yun so he could have defended himself? He could have adjusted. You didn't say anything. And then you bring it up sa mga pagkakataong for all we know, baka tama ka dito eh. Pero alam mo kung anong ginagawa mo, ma'am? Gusto mo malaman? Yes po. Iniipon mo mga kasalanan niya isang bagsakan. And you equate that into something that's alien to it. Halimbawa, nanood siya ng Nyorn, tama? Yes. Anong kadugtong nun? Ako breadwinner. Ano kinalaman nun dalawang yon? I understand. Marayo nga. Paano mo makukuha yung gusto mo kung ganun kakagulo makipagtalo sa jowa mo? Di ba? I mean, Magugulo. we settled naman po kasi dun sa pool na part. Ang recent issue ko lang is yung nag-heart pa din sa ibang babae. Yan, sa part na yan, tama ka dyan. I get that part. Kasi napatawad ko na siya eh. Napatawad ko na siya din. Yan. Sa part Ang na yan, akin lang kasi, sa part na yan, tama ka dyan sa part na yan. Nagsiselos ka sa mga influencer? actually, hindi naman siya influencer. Ano lang siya, like, random girl lang na sumasayaw. Tama yan. Kaya ako bringing up or kaya ako inopen up yung sa December na may nakita kong nakatitigan niya sa police. I don't want to focus on that because napatawad ko na siya doon eh. Kasi na-realize ko din naman na okay, sobrang petty na nun. Ang issue ko na ngayon is nagiging pattern na siya. Parang Sa part na yan, I completely get you. That is very insensitive. Yung pinanood niya, di ba, baka dumaan sa FYP niya yan. Di ba? hindi, araw-araw. Exactly. Wait lang, tapusin mo ako, ma'am. No? Yung pinanood niya, kung dumaan sa FYP niya, it could have been a chance. Pero yung i-heart mo, mag-i-stay talaga sa algorithm mo yon. Sa part na yan, maling-mali yan. That's very insensitive of your partner. Very insensitive. Ano sabi niya sa'yo? Yun nga, neto ko lang siya napaamin na natak pa din siya sa ibang girl. So, hindi ko tuloy parang, wala na nga. Feeling ko parang naapektuhan yung value ko sa sarili ko. Dahil kung naatin ako sa iba, di ba, like, hindi ka na nga naging committed sa akin. No link for like 8 years. Ano, sorry. What was that? Tapos, no link for 8 years. I understand na nga eh. Tapos, You don't understand. Stop pretending. Hindi tinanggap mo lang pero hindi mo naintindihan. Ikaw, alam mo, punong-puno ka ng kaplastikan.
Maging totoo ka sa akin. Hindi mo ako kaaway. Kaibigan mo ako. Hindi mo tinanggap. Di ba? Hindi ka lang... I mean, wala naman akong choice. Wala naman ako magpapag sa kanya. Exactly. So, ayun, parang okay. Parang okay na lang. Okay, hindi ko naiintindihan. Alright. Pero okay. Jane, Ganun talaga. Jane, Yes po. I'm gonna tell you something that will make sense to you. Ready? Okay. Okay. I want you to remember what I'm going to tell you by heart. Okay? Okay. Okay. Ano work ng jowa mo? Siya po yung nag-aalaga sa anak namin. Okay. So, kung siya nag-aalaga ng anak mo, wag mo isusumbat sa kanya na ikaw breadwinner, ha? Kasi usapan niyo pala yan, ha? Hindi fair yon. Had it been it's the other way around, hindi mo gusto masumbatan ka ng lalaki kung siya yung naghahanap buhay kasi setup niyo yun eh. Yes po. Okay? Medyo Yes, po. medyo coops ka sa part na yon. Hindi mo dapat gawin yun. Okay po. Alright? Wag mong i-devalue yung ambag niya dahil nag-aalaga siya ng bata at ikaw ang naghahanap buhay. Kasama ng ugali yon. Okay? Yes po. Okay. Now, ganito what strikes me the most here is that when you said, hindi na nga siya committed sa akin. Sabi ko, why? Sabi, no ring. No. Halimbawa in the future, halimbawa lang. No? Let's just imagine some alternatives here. Okay? Halimbawa, hindi kayo magkatuluyan. Halimbawa, you are meant to just have a 5-year-old daughter and that's the fulfillment of life for the two of you. Yun na yung hangganan ng pagkakakilala nyo. Halimbawa lang, maging magulang kayo ng isang bata and then maybe you are supposed to end up with somebody else. You'll never know. Okay? Kung ganyan kababaw ang insecurity mo sa katawan mo, kung ganyan kalaki ang insecurity sa katawan mo, you are going to end up in the same predicament soon. This is not a problem. This is almost not a problem of your partner looking at another girl. Of course, that's bad trip talaga yun. Nagigets kita. But this is a reflection of how you look at yourself. Pag insecure ka sa katawan mo, sa sarili mo, sa pagkatao mo, walang pwedeng gawin ang mundo para mapunan ka. Yeah. The world can do nothing. Kasi that's your duty to yourself. If you think, di ba, that this guy will never be able to fulfill yung obligasyon niya sa iyo. Halimbawa, hindi niya kaya mag-commit, walang ring. Saan kukuha ng ring? Wala namang trabaho. Alang nga mahingiin sa iyo. Actually, may naman siya, part-time naman siya. Yung ride-hailing app. Okay. Pagpalagay na natin, very valid naman yung concern mo, mama. No? Very valid yun. Kasi kung if that's your desire, then that's your desire. Tama? Kung yun ang gusto ng puso mo, di ba, na gusto mong may ring, makasal kayo, hindi namin pwedeng ituro sa'yo. Kung yan ang gusto mo. You agree with me? Okay. Pero, wag mo rin kalilimutan na nakipag-living ka dyan nang hindi kayo. So you are you are a willing participant why you are where you're at right now. Kasi dapat hiningi mo yan bago ka nagpunta sa bahay niya at nakipag-live-in. So magulo talaga to. Now, ganito your partner, your husband, di ko alam kung tama, or jowa, no? He has a lot to adjust to you. Marami siyang dapat i-adjust to you. Diba? Halimbawa,
Ito, lagi kong linya ito, na kami mga lalaki, ang duty namin is to make you feel that you are the most beautiful creature in the world. Totoo man o hindi. Duty namin yan. Naiyak ka, no? Kasi ang sarap pakinggan nun, no? That's our duty. To make you feel na ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Duty namin yan. Ano man ang paraan namin, kung nagawa namin yan, job well done kami. Do you agree with me? Yes. Okay. Duty namin yan. But, we can only, or a guy can only do so much. Kahit gawin ng lalaki ang lahat ng bagay o ang paraan kung insecure ka, walang effect yan sa'yo. My point being is, maghiwalay kayo bukas. Mauwi ka sa ibang lalaki. Kung ganyan ka ka-insecure, ganyan kalaki insecurities mo, tatawagan mo ko ulit. Kasi walang pwedeng gumamot yan maliban sa'yo. That's number one. Number two, I think a lot of people would agree with me. Ready? Yes, po. Jane, loosen up a little bit. You're too uptight. Okay. You are too uptight. You are too entitled because you think ikaw ang naghahanap buhay. Lagi mong i-equate doon. Pag nag-aaway ka, nag-aaway lang kayo. Wag mo siyang sumbatan na ako naghahanap buhay. That's too uptight. Hindi yun fair. Because the two of you agreed, I work, you take care of the kid. You're too uptight sa part na to. Well, actually po, nasingit ko lang. The reason why we switched places po kasi he's not earning that much. And ayun po, hindi na siya naghahanap ng ibang way. So, I had to have multiple jobs You are po. partners, Jane. Hindi fair na ito yung argument natin. Partners kayo eh. Yes po. Hindi ko sinasabing tamang mas malaking kita mo or what not. Balang araw, pag kumita na mas malaki yan, gusto mo ba sumbatan ka niya? Hindi po. Exactly. Partners kayo eh. I mean, the setup works for the two of you. Isa pa yan, di ba? Oh. Ang dating yan, nanumbat ka. Yes po. Na-realize ko din. Di ba? Coops yun, coops. Anong pangalan ng manok nyo? Kausapin ko. Hindi po sa amin yan. You know what, Papa Jack? Na-realize ko din. Kasi diba, we live to like turning siguro insecure. Ngayon ko na siguro I've been in a relationship for like 8 years. Parang nawalan ako ng time sa sarili ko dahil siyempre may anak na rin kami. So, parang nawala na rin ako ng time sa sarili ko. And siguro nawala na din yung self-love ko. Kaya ngayon, siguro doon nag-rise up yung insecurity. No. It has very little with how you look. Akala niyo ba nasa look niyo yan? Wala yan. Nasa pagdadala mo sa sarili mo yan. Kahit gaano kahit magpaderma ka linggo-linggo, kung pangit na pangit ka sa sarili mo, nagre-reflect yan. Yun din ang goal ko this year. Magkaroon ako ng time sa sarili ko kasi masyado ako focus sa kanya at sa family ko. Hindi na ako lumalabas na my friends. Wala akong social life. Kaya siguro ganito ko. Well, ganito Jane. Yes, po. Doon. Ulitin ko lang ha. Your boyfriend or your partner has a lot to apologize about. Okay? I mean, marami siyang dapat i-apologize. But I hope and I wish that will come voluntarily from him. Wag mong i-impose sa kanya mag-sorry siya sa'yo. Sana maramdaman niya ng kusa.
in an unfortunate event that this will end up, if this one will go south, okay? Wag naman sana, sinasabi ko lang, if you don't change the way you look at yourself, you will end up in the same predicament, which will be a shame. Now, ganito. I hope that the two of you can have a heart-to-heart conversation. Okay? Nakikinig ka? Yes po, yes po. I hope that the two of you will have a heart-to-heart conversation. And when you get to talk to him in such a manner that he will understand what you want him to make happen. Not what you want him to do, but what you want him to make happen. Anong point ko? Tell him what you want and don't tell him how he'd do it. Huwag mo idikta sa kanya kung paano nyo gagawin. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. And maybe trust his ways kung paano niya bibigay sa iyo yan. Hey, you're still in this relationship. Might as well give it, give it another chance or ano bang proper term? Yun, siguro chance, no? That this can be fixed by the two of you. Can I be a little bit biased? Maybe he does not. Maybe he does not deserve this. But okay lang. Sure po. Okay. Huwag ka magagalit sa akin, ha? Okay po, sure po. Okay. We respond very well to softness. Man. We respond very well to softness. That's the only way that's one of the sure shot way that we listen. Kasi pag kinakausap kami ng soft, feeling namin nare-respeto yung pride namin. Whether he deserves that or not, that's for you to find out. Okay po. Alright? Nagets mo yung part na yun? Yes po. Okay. Yes po. Lastly, ito, pinakalas na to. Ready? Yes po, sure. Okay. We measure love by the amount of respect that you give us. And making him, and reminding him that the money is coming from you is you stepping all over his pride. Right. That is so unwise. Yeah, ano fair ko dun. Ano yun? Sobrang bad trip yun, te. Well, kaibigan mo ako. I hope that you get to fix this one. Yeah, we scheduled couple therapy na po next week. Gusto ko malaman yung insult mo. Ano, you scheduled what? For couples therapy po next week. Okay, I have a question. Yes, Did they agree to that or do you want that? Nung pinatawag ko po siya, nag-ask po ako ng favor na No. gusto ko talaga mag-work. Did So, he agree to that? yes po. Yes. Kasi importante nag-agree siya. Yes po. Gusto na rin daw talaga malabanan or mawala yung tukso sa Okay, kanya. good. That's very wonderful. I hope I hope that one works. Okay? Mm. Okay ka lang? Okay lang. Hindi ko lang talaga na-expect na umabot kami sa ganito. But, feeling ko mas naging stronger naman kami. May times lang na, yung passive-aggressive ako sa kanya. Na, Narinig ko na naman yung passive-aggressive.
I have a hunch. You'll be interested to know what my hunch is. Sige nga. Matatawa kayo dito sa hunch ko. Ready? Ready? Ready! Teka lang. I-frame ko na maayos to kasi sensitibo ka eh. Karamihan ng mga babaeng maganda insecure. There. Di ko magets yung part na yan. Maganda ka ba? Oo naman. Say no more. Kaya nga na nainis ako na tumitingin pa sa iyo. Maganda naman ako. Wala lang. Statistically, totoo yan. Ay, nako. Sabi nung iba sa pangit ako, wala ko sinabi ha. Sabi ko, karamihan. Okay? Huwag niyo ibahin yung context. Nag-ingat ako sa part na yun. Well, I'm rooting for the two of you. I hope that you make it. You know, I mean, a lifetime. I'm rooting for you. Thank you, Papa Jack. Okay? Honestly, wala din akong father figure. Kaya gusto ko malaman yung insight mo. And now, na-realize. Nabastos ako dun, guys. Father figure daw. Wow. Uy, gabi naman. Oh, Wala din ako. ikaw na, oh my God. After all, tinawag mo lang ako father. Oh, sana kuya figure. Bad trip ka talaga. Ikaw, insensitive ka, ha? Okay, sige. Sumusobra ka na, Jay. Sumusobra ka na, ha? Sumusobra ka na. Ha? Bakit naman kasi sabihin na wala akong kaibigang lalaki, di ba? Di father figure na lang. Hindi ko alam ano mararamdaman ko. Oh. Okay na nga, sige na. Total, papa naman ako, Papa Jackson. Oo nga. Okay na, sige na, anak. Ng pusa Thank you talaga. for sharing your insight. Naku, marami pag-sorry sa'yo yung jowa mo. Pinaiyak mo pa talaga ako. Pero ang problema talaga, yung insecurities mo. Mahirap yan. Yes po. Mahirap yan. May tropa ako, pangit, gwapong-gwapo sa sarili. Naniniwala kami lahat, pogi siya. Totoo to. Because he made us believe and look at him as someone na hindi pangit. In modern standards, ha. Yan ang nagagawa ng confidence. Yan ang nagagawa ng confidence. Right. Babawasan ko na po yung pagiging into him ko sa kanya and more self-love. Well, again, I'm going to tell you exactly what I told my first caller. Stop overthinking it. Okay po. Alright? Thank you. May mensahe ka sa kanya? Matulog ka ng mahimbing. Siyempre, pagod yan. Araw-araw ba naman kayo? Eh? Yun talaga yung nag-stick dito. Eh. Alam mo yun ang standout sa details ng kwento na to. Araw-araw naman kami. Paldo-paldo. Bakit manonood pa? Anong gagawin mo doon? Nanonood ka pa. Pwede ka naman yung... Hindi ko alam. Hindi ko masagot yung part na yan. Wala lang. Share ko lang. Ikaw ba manonood ka ng araw-araw mo naman ginagawa, diba? Hindi araw-araw. Sige. Frequent. Wala na. Touch move na yon. Alam na namin araw-araw. Okay na yon. Good luck, ha? Thank you po. Good morning din. Good morning, ma'am. Maraming salamat. Good luck po sa inyong dalawa regards sa iyong jowa. It was nice speaking to you po. Bye-bye, ma'am.